Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang fantasy adventure film na tinatawag na The Lord of the Rings, The Two Towers. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Severo Acla, AJ De Guzman, Reyna May Dabalos, Ivan De La Cruz, Isagani Cadelinia, Kyle Shoson, Clock Lacker, Christian Pads, Kadel Bangal, Ella Rardales from Bicol Sorsogon, Gilere Esperanza from Tigbinyan Labo Camarines Norte, Jerwin Inks from Bukidnon, at Kin Raymond Luis Perey from Tanza Cavite. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Nagsisimula ang The Two Towers sa muling pagpapakita ng matinding laban sa pagitan ni Gandalf at ng Balrog sa tulay ng Khazad-dûm. Ngayon, binigyan tayo ng bagong perspektibo, nakatuon sa karanasan ni Gandalf habang sila ay parehong nahuhulog sa kailaliman. Habang sila ay lumalagpak pababa, patuloy ang matinding sagupaan nila hanggang sa bumagsak sila sa isang madilim na lawa sa ilalim ng lupa. Nagising bigla si Frodo. Magkasama sila ni Sam sa paglalakbay sa matatarik at mabatong lugar ng Emon Araw at gabi silang naglalakad, pero sa kabila ng kanilang pagsusumikap, nawawala sila sa daan habang unti-unting bumabalot ang dilim sa paligid. Habang natutulog sina Frodo at Sam, bigla silang inatake ng dating tagapagdala ng singsing, si Gollum. Precious, and we want it. Release him, or I'll cut your throat. Sa tulong ng lubad, nagawa nilang itali si Gollum. Ngunit ang bawat haplos ng lubad sa kanyang balat ay nagdudulot ng matinding sakit, kaya't sumisigaw siya sa hapdi, na labis namang ikinainis ni Sam, dahil baka marinig sila ng iba. Ngunit si Frodo, sa halip na galit, ay naawa kay Gollum. Naiintindihan niya ang bigat ng pagpapasan ng singsing. Nagkasundo silang pakawalan si Gollum, basta't mangako siyang gagabay sa kanila patungo sa itim na tarangkahan ng Mordor. Sa pagpapatuloy ng kanilang lakad, unti-unting lumalabas ang salungat na damdamin sa loob ni Gollum, isang mainit na pagtatalo ng kanyang dalawang personalidad. Sa isang iglap, bigla siyang tumakbo palayo, nawala sa kagubatan. Sa malawak na kapatagan ng Rohan, humahataw ang mga Uruk-hai habang bitbit sina Merry at Pippin. What do you smell? Man flesh. Habang hinahabol sila ng tatlong mandirigma, sina Aragorn, Legolas, at Gimli, hindi sila tumitigil sa paghabol sa loob ng 3 araw. Napansin ni Legolas na posibleng patungo ang mga Hobbit sa Isengard, ang kuta ni Saruman, kung saan bumubuo siya ng hukbo ng Uruk-hai para sa utos ni Sauron. Sa kabilang banda, sa ilalim ng mata ni Sauron, libo-libong sundalo ang nagtitipon sa Mordor. Sa gitna ng kaguluhan, bagsak ang kaharian ng Rohan. Si Haring Theoden ay nasa ilalim ng isang sumpa, dulot ng madilim na mahika ng kanyang tagapayo, si Grima Wormtongue. Nilulusob ng mga orc at mga ligaw na tao mula sa Dunland ang buong lupaing Rohan, sinisira ang mga kabahayan, pumapatay ng marami, kasama na ang anak ni Theoden. Nagkaroon ng komprontasyon si Eomer, pamangkin ng hari, laban kay Wormtongue. Nakita niya ang pagtataksil nito at ang masasamang hangarin nito sa kanyang kapatid na si Eowyn. Sa halip na bumangga, ginamit ni Wormtongue ang kapangyarihan sa hari para palayasin si Eomer. Samantala, patuloy pa rin ang walang pagod na paghahabol nina Aragorn, Legolas, at Gimli sa grupo ng mga Uruk-hai at orc patungong Isengard. Dahil sa pagod, nagpa siya ang Uruk-hai na magpahinga at nagsindi ng apoy. Sa gitna ng kaguluhan, nasaksihan nina Merry at Pippin ang pagtatalo sa pagitan ng Uruk-hai at mga orc mula sa Moria. Gusto ng mga orc na kainin ang mga Hobbit, pero tumutol ang Uruk-hai. Nauwi ito sa madugong sagupaan. Sinamantala nina Merry at Pippin ang kaguluhan para tumakas, pero hinabol sila ng isang galit na orc. Sa kritikal na sandali, dumating si Eomer at ang kanyang mga Rohirrim. Sa isang mabilis at mabisang atake, pinatay nila ang lahat ng kalaban. Kinabukasan, nakasalubong ng grupo ni Aragorn si Eomer. Riders of Rohan! We are friends of Rohan, and of Theoden, your king. Saruman has poisoned the mind of the king and claimed lordship over these lands.
The Uruks are destroyed. We slaughtered them during the night. But do you see 2 hobbits with them? We left none alive. Sorry. We piled the carcasses and burned them. Farewell. Sa kabila ng malungkot na balita na tila walang nakaligtas, hindi nawalan ng pag-asa si Aragorn. Nakita niya ang mga palatandaan ng pagtakas ng mga hobbit patungo sa kakahuyan ng Fangorn. Sa loob ng kagubatan ng Fangorn, muntik nang mapatay sina Merry at Pippin ng isang orc, pero iniligtas sila ng isang hindi inaasahang tagapagligtas, si Treebeard, isa sa mga sinaunang Ent, isang nilalang na parang puno. Dinala sila nito sa mas malalim na bahagi ng gubat, patungo sa tinatawag niyang puting salamangkero. Habang tumitingala sina Merry at Pippin, halata ang kaba at pagtataka sa kanilang mga mata. Samantala, naging totoo ang pangako ni Gollum na tulungan sina Frodo at Sam. Dinala niya sila sa mga patay na latian, isang madilim at nakakatakot na lugar kung saan nananatili ang mga espirito ng mga mandirigmang namatay noong pang Second Age. Nahipnotis mo si Frodo at nahulog sa tubig, muntik nang malunod, pero nailigtas siya ni Gollum. Kinagabihan, habang nag-uusap sila, tinawag ni Frodo si Gollum sa dati niyang pangalan, Smeagol. Naantig si Gollum, at tila naalala niya ang dati niyang pagkatao. Pero biglang naputol ang kanilang sandali nang marinig nila ang nakakakilabot na huni ng mga ringwraiths. Nagkubli sila agad habang si Frodo ay nahirapan na namang labanan ang puwersang hatid ng singsing. Akala nila'y nakaligtas na sila, pero nagkamali sila. Isang ringwraith na nakasakay sa isang dambuhalang lumilipad na halimaw ang dumaan sa himpapawid. Parang isang malaking itim na dragon, dumaan ito sa ulap, iniwan ang isang nakakakilabot na anino, saka lumipad palayo. Sa kailaliman ng Fangorn, natagpuan nina Aragorn, Legolas, at Gimli ang misteryosong, puting salamangkero. Sa unay natakot sila, pero agad nilang nakilala, si Gandalf pala ito. Ngunit hindi na siya ang dating Gandalf. Siya na ngayon si Gandalf the White. Isinalaysay niya ang matinding laban niya sa Balrog, kung paanong silang dalawa ay bumagsak sa kailaliman, nagtuloy-tuloy sa tuktok ng bundok ng Zirik-Zagil, at doon niya tinalo ang demonyo. Pero bago pa siya naging Gandalf the White Wizard, binigyan siya ng kakaibang kakayahan patungo sa kalawakan. Kaya ngayon, isa na siyang ganap na White Wizard na ipinagpalit kay Saruman na kinakampihan niya si Sauron. Upang mapabilis ang kanilang biyahe, tinawag ni Gandalf si Shadowfax, ang pinuno ng lahat ng kabayo. Mabilis silang tumungo sa Edoras upang harapin ang kasamaan sa Rohan. Sa kagubatan naman, buhat-buhat ni Treebeard sina Merry at Pippin sa kanyang mabagal na lakad. Dahil sa pagod, nakatulog ang dalawang hobbit sa malambot na lumot. Binanggit ni Treebeard ang pangangailangang tipunin ang mga Ent para sa isang mas mahalagang layunin. Samantala, narating ni na Frodo, Sam, at Gollum ang itim na tarangkahan ng Mordor. Mula sa malayo, minamanmanan nila ang mahigpit na pagbabantay ng mga gwardya. Dumating pa ang isang batalyon ng Easterlings na dagdag sa lakas ng depensa ng lugar. Sa kalagitnaan ng lahat ng ito, nadulas si Sam at nahulog mula sa bato. Agad silang tinakpan ni Frodo ng mahiwagang kapa ni Galadriel na kayang magkubli ng sinuman. Dumating ang mga Easterling para magsiyasat, ngunit dahil sa kapangyarihan ng kapa, nakita lang nila ang isang ordinaryong bato. Nang halos sumugod na sana sila, pinigilan sila ni Gollum. May alam daw siyang mas lihim at ligtas na daan papasok ng Mordor. Kahit puno ng pagdududa si Sam, piniling magtiwala ni Frodo kay Smeagol, ang dating Gollum, at nagpasya siyang piliin ang landas ng awa. Sa wakas, narating ni na Gandalf at ng kanyang grupo ang Golden Hall ng Medusel. Habang inaakyat ang hagdan, sinalubong sila ng pagod na mga bantay. Kinuha ang kanilang mga armas, maliban sa tila walang kwentang tungkod ni Gandalf. Sa loob ng bulwagan, nakaupo si Haring Theoden, na para bang nawalan na ng pag-asa. Alam ni Gandalf na kontrolado siya ni Saruman, kaya't bigla siyang kumilos, pinatulog ang mga bantay, at ginamit ang kanyang kapangyarihan para palayasin ang madilim na espiritu sa katawan ni Theoden. If I go, Theoden dies. Ika! Nagbagong anyo ang hari, mula sa isang matandang lupaypay, muli siyang naging makapangyarihang pinuno. Galit na galit siya kay Wormtongue at agad itong pinalayas. Humarap siya sa bangkay ng kanyang anak, puno ng lungkot, pero batid niya ang banta. Kaya nagpasya siyang ilikas ang kanyang bayan patungo sa Helm's Deep, imbes na lumaban agad. Alam ni Gandalf ang mas malaking panganib kaya't sumakay siya kay Shadowfax upang hanapin si Eomer at ang kanyang mga Rohirrim. Nangakong babalik sa loob ng 5 araw. Sa Orthanc, nagulat si Wormtongue kay Saruman sa mga nangyari sa Edoras.
Nagalit si Saruman at agad nagpadala ng mga Warg Riders para hadlangan ang paglikas ng mga taga-Rohan. Sa mga kagubatan ng Ithilien, sumiklab ang matinding tunggalian sa loob ni Smeagol at Gollum. Precious. Yes, precious. Master's my friend. You don't have any friends. Not listening. I'm not listening. What did you say? Leave now. And never come back. Smeagol's free! Sa huli, nanag si Smeagol at pinalayas ang kanyang masamang anyo, pakiramdam niya'y malaya na siya. Sumapit ang umaga, at napatigil ang trio nang maramdaman ang pagyanig ng lupa. Sa harap nila, dumaraan ang dambuhalang mga war elephants ng Haradrim. Ngunit bigla ring nawala si Smeagol, kaya't nataranta ang dalawang habat. Mula sa mga anino, biglang lumitaw ang mga tagapana ng Gondor at nagpaulan ng mga palaso. Nabigla ang mga Sultron at tinamaan ng malalaking casualty. Sa gitna ng kaguluhan, natuklasan at nadakip sina Frodo at Sam ng mga sundalo ng Gondor. Samantala, sa landas patungong Helm's Deep, lalong lumalalim ang damdamin ni Eowyn kay Aragorn. Sa kanilang pag-uusap tungkol sa kwintas at sa nakaraan ni Aragorn, unti-unting lumilitaw ang mga emosyong matagal nang nakatago, ngunit hindi naging payapa ang kanilang paglalakbay. Ang mga especially iyan ng Rohan na nauna ay nambush ng isang Warg Scout. Sa kabutihang palad, dahil sa mabilis na pagbitaw ni Legolas ng palaso, agad nawala ang banta. Sa gitna ng maramihang paglilikas patungong Helm's Deep, si Eowyn ang naatasang pangunahan ang mga sibilyan. Habang papalapit ang mga Warg Riders, tinamaan ni Legolas ang ilan, pero kapansin-pansin ang laki ng parating na panganib. Sumabak sa labanan ang mga lalaki ng Rohan. Habang matapang silang lumalaban, lumilitaw ang matinding karahasan ng digmaan. Namumukod tangi ang kabayanihan ni Aragorn at ang hindi matinag na tapang ni Theoden. Pero hindi talaga mahuhulaan ang kinalalabasan ng digmaan, nahatak si Aragorn ng isang warg at nahulog mula sa bangin. Matapos ang laban, namayani ang lungkot. Nakita ni Legolas ang isang orc na may dalang alaala ni Aragorn, isang palatandaang maaaring wala na siya. Mabigat ang damdamin ng lahat habang pumapasok ang mga sibilyan sa napapalibutang kuta ng Helm's Deep. Namangha sila sa taas ng mga pader at tibay ng kuta. Sumunod ang hukbo, at sa gitna ng pagkikita, sinabi ni Gimli kay Eowyn ang masaklap na balita, na ikinawasak ng kanyang pag-asa. Sa ilalim ng anino ng Orthanc, ipinakita ni Saruman kay Wormtongue ang kanyang dambuhalang hukbo, isang napakalaking legion ng Uruk-hai patungong Helm's Deep. Maririnig ang malamig na pananalita ni Saruman, wala nang ibang bukang liwayway na makikita ang sangkatauhan. Yumanig ang lupa habang nagmamarcha ang hukbo, pahiwatig ng sakunang darating. Sa mga sinaunang kagubatan, naramdaman din ni na Merry at Pippin ang bigat ng paparating na digmaan. Mula sa kanilang kinatatayuan, kitang-kita ang dami ng hukbo ni Saruman, puno sila ng takot. Samantala, isang hindi inaasahang kapalaran, natagpuan si Aragorn na buhay ng kanyang kabayo, si Brego, sa tabi ng ilog. Matatag ang kanyang loob, agad siyang sumakay at nagtungo patungong Helm's Deep. Sa malayong Rivendell, bagamat hindi direktang apektado, hindi rin ligtas sa dalamhati. Hinahabol si Elrond ng katotohanang malapit nang magwakas ang panahon ng mga elves. Pinakiusapan niya si Arwen na talikuran ang pag-ibig niya kay Aragorn at tumungo sa Undying Lands. Sa kanyang pangitain ng kanilang hinaharap, ipinakita niya kay Arwen ang lungkot at dalamhating. Mararanasan niya kung mananatili siya. Lubhang naantig si Arwen at nabago ang kanyang pasya. Samantala, nag-usap sina Galadriel at Elrond. Pareho nilang nararamdaman ang nalalapit na pagsalakay sa Gondor. Napaisip sila sa mas malalim na tanong, dapat ba silang makialam sa kapalaran ng tao, o lumisan na lamang mula sa Middle-earth? Sa gitna ng mabatong puso ng Gondor, sa madilim na kuweba ng Hen-Ethan, pansamantalang nakakulong sina Frodo at Sam. Mabigat ang hangin, puno ng tensyon. Si Faramir, nakahawig ni Boromir sa maraming aspeto ngunit may sariling pagkatao, ay pilit nilalabanan ang bigat ng pamumuhay sa anino ng kanyang kapatid. Ibinahagi niya ang ilang masasayang alaala nila ni Boromir, ngunit hindi maitatangging may halong pait, lalo na sa relasyon niya sa kanilang ama na si Denethor. Sa gitna ng gabi, nagising si Frodo at nakita ang isang lawa na sinisinagan ng buwan. Doon, naging lugar ito ng matinding pasya, nasa bingit ng kamatayan si Gollum. Nakatutok na ang mga pana, hinihintay ang utos ni Faramir. Wait. This creature is bound to me. He is our guide. Please, let me go down to him. Tinangka ni Frodo na iligtas si Smeagol, pero nahuli ito.
Kita sa mga mata ni Gollum ang labis na pagtataksil. Muling lumitaw ang madilim na anyo ni Gollum mula sa kanyang kalooban. Nadiskubre rin ni Faramir ang tungkol sa One Ring. Sa kabila ng tukso ng kapangyarihan, nagdesisyon siyang dalhin sila sa Gondor. Samantala, habang papalapit sa Helm's Deep, natanong ni Aragorn ang dambuhalang hukbo ng Uruk-hai, at doon niya naunawaan ang lawak ng panganib. Pagdating niya sa kuta, saglit na tumaas ang pag-asa ng mga tao, ngunit agad din itong napalitan ng lungkot. 300 mandirigma lang ang depensa nila. Hinimok ni Aragorn si Theoden na humingi ng tulong, pero si Theoden, dala ng mga sugat ng nakaraan, ay nanatiling nagdadalawang isip. Sa malalim na bahagi ng Fangorn, nagtawag si Treebeard ng pagpupulong ng mga Ent. Habang nanonood sina Merry at Pippin, tila mabagal at matagal ang bawat usapan, kabaligtaran ng agarang kaguluhan sa mundo. Habang naghahanda na ang Helm's Deep para sa labanan, binibigyan ng armas ang bawat kayang lumaban habang ang mga kababaihan at bata ay pinapasok sa mga kuweba. Dumidilim na ang paligid at lumalaki ang tensyon. Ngunit bigla, may liwanag ng pag-asa, dumating ang mga Elven Archers na pinamumunuan ni Haldir, isang regalo mula kay Elrond. Sa gitna ng kagipitan, ito'y simbolo ng pagkakaisa. Bumuhos ang ulan. Kumislap ang mga pader ng Helm's Deep. Sa bawat kidlat, naaaninag ang walang katapusang hukbo ni Saruman. Sa bawat kulog, lalong tumitindi ang kaba sa mga tagapagtanggol ng kuta. Habang nagtatago ang mga babae at bata sa mga kuweba, nakabantay sa pader ang mga mandirigma. Isang matandang lalaki ang hindi sinasadyang nakapagpakawala ng palaso, tumama ito sa isang Uruk-hai. At dito nagsimula ang labanan sa Helm's Deep. Ang mga elves, disiplinado at mabilis, agad nagpalipad ng mga palaso, kumikinang ang mga ito sa ulan. Sumunod ang mga sundalong tao. Pinabagsak nila ang mga alon ng sumasalakay. Ngunit gumanti rin ang mga Uruk-hai, nagpakawala sila ng mga crossbow bolt. Ilang sandali pa, naglatag sila ng mga hagdang bakal sa pader. Umaakyat na ang mga halimaw. Nagsimula na ang tunay na labanan. Nag-echo sa gabi ang paghampas ng mga espada, pagbangga ng kalasag, at ang iyak ng mga nasugatan. Sa gitna ng kaguluhan, nagkaroon ng paligsahan sina Legolas at Gimli. Umabot na sa 17 ang napatay ni Legolas habang si Gimli, gamit ang kanyang puwersa, ay nakadalawa pa lang. Habang nagpapatuloy ang mabagal na pagpupulong ng mga Ent, lalong naiinip sina Merry at Pippin. Sa Helm's Deep, bumubuhos ang ulan habang si Gimli ay walang habas na pumapatay, 20 na, ang bilang niya, tapos agad naging 21, 22. Bigla, isang grupo ng Uruk-hai ang nagtanim ng eksplosibong kagamitan ni Saruman. Saglit na katahimikan, at sumabog ang pader. Nabiyak ang dating matatag na depensa. Agad nagtuon ng atensyon ang mga Uruk-hai sa pangunahing tarangkahan, pinupukpok at binabangga ito. Nagmadaling nagtulungan ang mga tagapagtanggol sa loob para palakasin ang harang. Mula sa binutes na pader, nagdagsaan ang mga Uruk-hai. Walang alinlangan si Gimli, tumalon mula sa taas papunta sa gitna ng kalaban, iwinasiwas ang kanyang palakol. Ang mga elves ay nagpalipad muli ng mga palaso, sinusubukang pigilan ang mga kalaban, pero tila walang katapusan ang dami ng Uruk-hai. Samantala, sa Fangorn Forest, dahan-dahan at maingat na nagsalita si Treebeard kay Merry at Pippin, hindi ito ang ating digmaan, wika niya. Ngunit para sa dalawang hobbit, hindi na ito usapin ng kung sino ang dapat makialam, alam nilang kailangan nilang lumaban. Bumalik tayo sa Helm's Deep, patuloy ang bakbakan. Lumulipad ang mga palaso ni Legolas, hindi pumapalya ang palakol ni Gimli, at bawat hampas ng espada ni Aragorn ay may tinatama ang Uruk-hai. Ngunit kahit gaano sila katapang, patuloy ang pagdami ng mga kalaban. Sa gitna ng kaguluhan, si Haldir, pinuno ng mga elves, ay namatay. Isa na namang bayani ang nabuwal. Labis ang dalamhati at galit na bumalot kay Aragorn, at ito ang nagsilbing gatong ng kanyang bagong lakas sa pakikipaglaban, paghihiganti para sa kanyang kaibigang nabuwal. Lalong lumala ang sitwasyon nang masugatan din si Haring Theoden sa gitna ng pagsalakay. Sa isang mapangahas na hakbang, tumakbo sina Aragorn at Gimli mula sa likod at tumalon sa gitna ng mga Uruk-hai sa tulay, pinupuksa ang bawat kalaban sa kanilang daraanan, ngunit hindi iyon sapat. Patuloy na nagsilabasan ang mga hagdang bakal sa paligid ng pader, at pilit na ibinabagsak ni Legolas ang mga ito. Ang natitirang mga tagapagtanggol, nasa huling yugto na ng kanilang paninindigan, ay nagpakatatag sa pangunahing pader. Gumamit sina Aragorn at Gimli ng lubad upang umakyat sa itaas habang tuloy-tuloy na inakyat ng mga Uruk-hai ang mga pader. Wala nang magawa ang mga tagapagtanggol kundi umatras patungo sa pinakaloob ng kuta. Samantala, labis na nasaktan si Treebeard sa pagkawasak ng kagubatan.
Sa isang malalim at madamdaming ungol, pinakawalan niya ang kanyang dalamhati. Ang mga ent na dati nag-aatubili, ngayon nagkaisa at nagliyab ang damdamin para lumaban. Sa winasak na lungsod ng Osgiliath, kapansin-pansin ang tensyon habang inilahad ni Faramir ang balak na ipadala ang singsing sa kanyang ama. Biglang sumabat si Sam ng may matinding damdamin, isang paalala kung gaano kasama ang kapangyarihang taglay ng singsing, ang parehong bagay na nagpabagsak kay Boromir. Sinabi naman ni Frodo, nanggaling sila sa dilim ng langit, at biglang lumitaw ang nakakakilabot na mga ringwrath sakay ng kanilang nakakatakot na lumilipad na halimaw. Nagkubli ang grupo, nanginginig sa takot habang unti-unting nawawala ang kanilang pag-asa. Sa loob ng kuta, lalong lumulubog sa kawalan ng pag-asa ang lahat. Ngunit kahit sa gitna ng kadiliman, naalala ni Aragorn ang mga salita ni Gandalf. Sa matatag na paninindigan, tinipon nila ni Theoden ang natitirang mga mandirigma. Isang huling pagsisikap, isang desperadong hakbang upang bigyan ng oras ang mga inosente. Kumislap ang mga espada, at umalangaw-ngaw ang tapang sa buong Helm's Deep. Habang palapit ang kamatayan, isang sinag ng liwanag ang bumalot sa dilim. Si Gandalf, ang White Rider, nakasakay sa Shadowfax, ay lumitaw sa liwanag ng bukang liwayway. Sa kanyang likuran, si Eomer at ang mga rider ng Rohan. Isang tanawin ng pag-asa ang masilayan sila sa abot tanaw. Habang sumusugod sila, tila alon ng liwanag ang dumaan. Kumislap ang araw sa mukha ng mga urukhay, dahilan ng pagkalito at takot. Walang awa silang tinamaan ng mga kabalyero, sumalpok. Ang mga espada at yumoko ang lupa sa lakas ng mga kabayo. Nabawi ang tagumpay mula sa bingit ng pagkatalo. Sa malayo, sa Isengard, pinalaya ng kalikasan ang kanyang galit. Ang mga Ent, may taas na tila tore, ay nagsimulang magbato ng mga bato na para bang maliliit na batong pamato lamang. Winasak nila ang lahat ng kasamaan ni Saruman. Nakakatakot ngunit kamangha-mangha ang kanilang puwersa, walang orc na natira. Si Saruman, dating makapangyarihang salamangkero, ngayon isang tagapanood na lang sa pagbagsak ng kanyang industrial na impyerno. Sa kanilang tactical na paghihiganti, binutas ng mga Ent ang dam, at dam alloy ang rumaragasang tubig, nilamon ang buong Isengard, pinawi ang dumi nito. Nalunod ang kapangyarihang likha ni Saruman, at namayani ang katatagan ng kalikasan, patunay sa walang hanggang lakas ng kalikasan. Balik sa sinaunang lungsod ng Osgiliath, tila lumalapat ang hangin sa bigat ng takot. Hinahanap si Frodo ng Ringwrath, na huhumaling sa kapangyarihan ng singsing. Ngunit hindi iyon ang araw ng tagumpay nila. Sa tapat na paninindigan ni Sam at sa isang napapanahong palaso ni Faramir, nabigo ang paghabol ng Ringwrath. Ngunit bigat ng singsing ay lalo lang lumalaki, isang tukso na unti-unting lumalamon kay Frodo. Habang nakikita natin ang tagumpay ng hukbo sa Helm's Deep at ang pagkawasak ng Isengard, naririnig natin ang tinig ni Sam, na nagsasalaysay, kung paano dapat magpatuloy ang kwento, kahit gaano pa ito kadelikado, dahil may kabutihan pa sa mundo na dapat ipaglaban. Napakinggan ito ni Faramir, at sa kabila ng panganib na mawala ang sariling buhay alinsunod sa batas ng Gondor, pinili niyang palayain sila. Sa Helm's Deep, habang tumatakas ang nalalabing urukhay, sinalubong sila ng mga sinaunang tagapangalaga ng kagubatan, isang babala ng kapalarang naghihintay sa mga mapanira. Pagkatapos ng matinding labanan, nag-iiwan ito ng kwento ng kabayanihan at pagkakaibigan. Nagyakapan sina Aragorn at Eowyn. Nagpatuloy ang paligsahan nina Legolas at Gimli. Si Legolas ay may 42 napatay, habang si Gimli ay may 43. Panalo ang laban, ngunit hindi pa tapos ang digmaan. Muling nagsalita si Gandalf ng isang mapait na katotohanan, ang paghihiganti ni Sauron ay nalalapit, at ang kapalaran ng buong Middle-earth ay nakasalalay kina Frodo at Sam. Ang kanilang landas ay puno ng panganib, lalo na mula kay Gollum, isang nilalang na puno ng pagtataksil. Damang-dama ang galit at puot sa kanyang puso, palihim siyang nagpaplano, na dalhin sila kay siya. At habang ang hinaharap ay nananatiling balot sa dilim, at ang landas ay puno ng pagtataksil, dito nagtatapos ang The Two Towers, isang paghahanda para sa huling yugto. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.